yung Nations Connect din po yung naging, adviser po nila ni kuya na makuha din po yung family niya po sa Pinas na ngayon po, nandito na din po sa New Zealand. Nations Connect. Serving you with the right connection. So, hi, good morning, Connections. My name is Erica, and I am your International Student Advisor Lead. And today, we have here with us Marife Francisco. She is one of our students here in Nations Connect. Hi, Marife! Hello ma'am, good afternoon po dito, good morning po dyan. Yun po. Tell us a bit about yourself, Marife. Introduce yourself to all our viewers and our connections that are watching. Ako po si Marife Francisco. Nagpunta po ako dito sa New Zealand as visitor. Kinuha po ako ng mga kuya ko na nandito. Ngayon po, nung malapit na pong matapos yung yung visa ko po, nag-decide po sila kuya na tulungan po ako na wag na pong umuwi sa Pinas para po tuloy-tuloy po yung pag-stay ko dito. So nag-decide po sila na pag-aralin na lang po ako dito. So ngayon po, thankful po ako na naging okay po yung visa ko as student visa po. So, paano ba yung naging process mo with Nations Connect? Paano mo ba nakilala ang Nations Connect? Nakilala ko po ang Nations Connect dahil po din sa kuya ko po na isa. Dahil po yung Nations Connect din po yung naging advisor po nila ni kuya na makuha din po yung family niya po sa Pinas na ngayon po nandito na din po sa New Zealand. And ano yung mga challenges that you experience while applying for the student visa? Sobrang dami po ma'am as in. Yun pong unang-una po syempre yung gastos po, di ba? Hindi po ganun kadali yung gastos. Tapos po yung pag-exam po dun sa PTE. Syempre meron din pong doon, yung mga score. Tapos po yung sa medical ko po na twice po ako bumalik dahil meron pong isang na nagka-problem. Kasi yung araw-araw po na pag-iisip, hindi lang po sa physical, mental, lahat po ng naranasan ko. Pero ayun nga po, sa tulong po ninyo na sobrang 100% na nakasupport at tinulungan ako. Ayun po, unti-unti po, yung kaba po na nararamdaman ko, yung takot na nararamdaman ko dahil po yung tiwala ko po sa inyo, ayun po, nagbunga po lahat. Yun, oo nga. So, if you guys don't know, Marife has experienced a lot of things during her application. Talagang down kung down, up kung up. And Marife, di ba, do you recall the call that you received? Yun dun sa interview. How was that? Anong feeling nung tinawagan ka? And how was your experience? Ayun po ma'am, yung pagtawag po ng immigration na yun, sobrang kaba po talaga. As in talaga yung tuhod ko, kahit kausap ko na sila, talaga yung tuhod ko, alam yung nanginig na nginig. Kasi po syempre, unang-una yung salita po, as in sobrang slang nila. Yung parang kinakabahan ka na imbis na alam mo po yung isasagot mo dahil po sa kaba parang may mental block ka na. So ayun po, para sa akin po, yun po yung pinaka-challenging na na part. And ano yung mga learnings mo din naman towards this whole experience? Para sa akin po, kung mag-a-apply po ng student visa or kahit ano po pong visa, bago po sana matapos yung limit po ng pagka-expire po ng visa, dapat po i-apply na po agad para hindi po magahol sa oras or kung wala na po maging problema. Masusolusyonan po agad. Siguro lastly na lang, we just want to ask, ano ba yung mga other messages, other tips mo pa sa mga aspiring students natin? Especially yung mga nasa New Zealand na just like you, started as a visitor talaga lang in the country, and then they eventually would decide to study. Or doon naman sa mga nasa Philippines na talagang gusto nilang mag-aral and eventually, of course, syempre makapag-work and makapag-live in the New Zealand permanently. What is your advice
para sa akin po, ang magbibigay ko pong advice po sa kanila. Unang-una po dapat yung tiwala po, 100% po na sa Diyos po, syempre unang-una yan. Tapos po, yung tiwala din po sa sarili, dapat hindi mawawala yun. Pangatlo po, syempre po, i-recommend ko na po yung Nations Connect. Sobrang hands-on po talaga sila sa ano po ng mga documents. Kaya tiwala din po sa kanila. Tsaka kung ano man po yung pagsubok po na darating. As in talagang, ako po talagang, binagyo po talaga ako ng pagsubok. Pero yun po, yung tiwala ko po talaga sa Diyos na hindi nawala. Kaya po siguro hanggang ngayon nandito pa rin po ako. Tsaka sobrang thank you po sa inyo, ma'am. Yun. So, there you have it, connections. Marife is a testament that with hard work, with patience, and with trust din naman, you get to achieve your goal and you get to study in New Zealand. So, again, Marife, congratulations. We are hoping to see you or more of you soon. May it be student, baka naman next time you are already working, and then eventually, diba, you get to live in the country and then bring your family. I believe you have your husband pa in the Philippines. So hopefully, madala mo na rin buong family mo in New Zealand. And we are hoping that Nations Connect has helped you and your family towards this student visa process. And if in any case, connections, you are interested to study, of course, you can send us a message through our social media accounts and through our email, which is assist@nationsconnect.co.nz. Again, my name is Erica. Marife, thank you so much again for taking this call and having this short interview with us. And God bless Marife. Thank you po, ma'am. God bless po.